I'm not sure whether it's 3 weeks ago or 4 weeks ago, nakatanggap po ako sa kanya ng tawag at nagpapatulong, nagpapanik po siya. Halos mangiyak-ngiyak nga po at sinasabi nga daw po niya na hindi na daw po siya nakakauwi sa kanilang lugar, sa kanilang bahay dahil may mga naghahunting daw po sa kanya. Ang sabi niya, meron daw siyang mga kakilalang mga pulis local sa kanila na winarningan na nga daw na laylo ka, meron mga naghahunting sa iyo. Either i-raid ka sa bahay mo at papalabasin na meron kang mga armas, papalabasin na nanlaban ka at baka patayin ka o dudukutin ka kasi balak nila na gawin kang witness or state witness laban sa dati mong boss na si Senator De Lima. So naniwala naman po siya kasi meron nga daw siya mga naobserbahan na mga suspicious na mga umaali-aligi doon sa kanilang neighborhood. So nagtatago siya hanggang ngayon. Hindi ko pa siya uli nakakausap. Although may nagparating po sa akin kahapon hanggang kagabi na talagang delikado na po siya kung saan man kinalalagyan niya ngayon. Na nagpapa-SOS na nga po kung pwede nga daw tulungan ko siya dahil sobra na ang pangamba niya, wala na nga daw siyang makain. Kasi hindi nga daw siya makapunta rin, sinusubukan daw niyang puntahan sa mga bahay ng kapatid niya o sa kaibigan niya, pero wala daw nag-aano sa kanya kasi mga takot din. Kaya napipilitan na pinaparating sa akin ang kanyang sitwasyon. Gusto ko pong malaman niyo rin. Ayaw ko pa sana talagang mga sabihin ito. But dahil nga dito sa mga pangyayaring ito, na grabe naman talaga ang ginagawa na nandadamay po sila ng iba, ay about nung first week pa lang after elections. So that's about May. Meron na sa akin mga nagsasabi na I consider credible sources na meron daw na mga umiikot-ikot sa Bilibid. Nung panahon na yon, as I said, first week after the elections, na ang ginagawa daw ay naghahanap ng mga posible na mga pwedeng magtestigo laban sa akin. In other words, they were trying to access certain convicts na ang pakay daw ay ituro ako na ako ay isang cuddler, ako ay isang protektor, na ako ay nakikinabang sa droga nila, na ako ay tinulungan nila nung eleksyon through campaign funds and words to that effect. Na nabanggit din nga yan, napapalabasin nga daw na si Ronnie ay parang nag-serve as bagman. Yan po ang impormasyon na nakuha ko at that point. Pero sinundan ng another information also about that time na wag kayong mag-alala kasi mukha namang walang takers. In other words, wala naman na kumakagat dyan sa nila, na parang papaypirmahin ata ng kung ano-ano ng mga statements, sworn statements na i-implicate nga po ako. Now, that was first week or after the elections. Now, and then, nasundan na rin po yan ng mga ganyang mga impormasyon na siguro hindi po ako magtataka kung at this point, meron na po sila nakuha na mga posible na ganon ang mga sasabihin na mga perjured witnesses na posibleng mga convicts. Winawarningan ng impormasyon po na nakarating sa akin from these same sources is kinakalkal din daw po nila ang mga buhay ng ilan pang mga tao na alam nila na malapit sa akin either on a personal or professional
level. In other words, dati rin ng mga nagtrabaho sa akin, katulad ni Ronnie, o kaya yung mga dating USEC, o mga dating heads of attached agencies of DOJ na who are perceived to be close to me. Whether or not they are really close to me is another matter. They are perceived to be close to me because ako ang nag-nominate sa kanila para ma-appoint sila sa mga pwesto na yan nung ako ay DOJ Secretary. Ganun daw po ang ginagawa ngayon kasi yun nga daw po ang mga isusunod. Kinakalkal nila ang mga buhay nila, personal man o hindi, at kapag makakuha daw ng dumi, ituturo na naman nila sa akin, ililink na naman sila sa akin. For example lang, hypothetical example lang po ito. Halimbawa, they succeed in digging some dirt sa buhay ng tao na yan, sasabihin na naman nila na kinabang na naman si Senator De Lima. Dahil ganun nga ho ang pakay, sirain at siraan ako sa hindi ko maintindihan na kasalanan ko sa ating Pangulo. Kaya ko po ito sinasabi na. Kasi nag-appeal na po ako nung isang araw, nung press ko na tama na. Tama na ito. Paninira, pananakot at nandadamay na mga kawawa naman. Na ang kasalanan lang naman nila ay they were once part of my life, lalo na as Secretary of Justice. But they are perceived to be close to me. Saan ho ba ito hahantong? Alam niyo po, mahal na Pangulo, alam niyo po, dyan, so, kung ipipilit niyo po yung akusasyon ninyo na ako'y nakinabang sa droga dahil kadler ako o protector ako o dahil nakatanggap ako sa kanila, whether in the form of campaign funds or whatever, alam niyo po, mapapahiya kayo dyan. At ayaw ko pong mangyari yan sa inyo. Ano man ang ebidensya niyo dyan, kung sakasakali man meron na po kayong ebidensya tungkol dyan, sinasabi ko na po sa inyo na yung ebidensya na yan ay hindi totoo. Fake, peke, bogus, manufactured, fabricated, perjured. Ano mang dahilan na nakakumbinsi yung mga operator nyo, kumbinsi ang sino man ng mga affiance na yan na magsisinungaling hinggil sa punto na yan. I'm telling you, Mr. President, ayaw ko po na mapahiya kayo. Maybe not now, but perhaps later. Dahil yan po ang totoo. Wala pong katotohanan yan. Ayaw ko po na kayo mismo ang mapapahiya. So, ang unsolicited advice ko po sa inyo, kung sino man ang mga nagsusupply ng mga impormasyon na yan, at so-called evidence na yan, kung meron man na tinuturo nga ako na nakikinabang sa droga, pwede ho ba harapin nyo na sila ngayon at pasabihan nyo, pilitin nyo na silang magpakatotoo sa inyo? Dahil kayo ho ang masisira. Maybe not now, in the very near future. But there will come a time na talagang ganyan ho ang lalabas, na wala ho katotohanan niya. So please. Yan, sinisimulan na nga po ako. Nandyan na. Inano na naman nila yung so-called house inquiry. Para ano po yan? So, yan po. Kasi kung iniisip ko nga po, I'm just trying to be very honest at this point. Iniisip ko nga po, kung ganyan ang nangyayari sa akin, na kaya nila na mag-imbento ng ganyang mga kwento about my alleged involvement sa drugs.
Sumasagip po sa utak ko ngayon na baka naman dun sa mga so-called list na yon, yung siniwalat na sa publiko ng Pangulo, yung halo-halong listahan ng judges, ng mayors, ng police, napaka-posible ho na ilan-ilan doon, ganun din, mga inosente pala. Kaya lang, yun, may mga nagtuturo lang sa kanila at sa anumang mga kadahilanan. Hindi ko po sinasabi na lahat na nandun sa listahan na yun ay hindi totoo. Hindi ko po sinasabi na lahat ng mga nasa listahan na yon ay inosente rin, na katulad ko. Ang sinasabi ko lang po, since kayang-kaya nilang gawin po sa akin, na senadora po ako, pwede ho nilang gawin yan doon sa mga nandun sa listahan na yan. Kasi tingnan nyo, may nakita na ba kayong mga kaso na final at this point after making or having that naming and shaming sa mga yon? Mukhang wala pa. So nasaan po ang mga ebidensya? At kung meron man, tunay ho ba na mga ebidensya yan? Yun po ang gusto kong iparating na mensahe. Kasi siya ko talagang mapapahiya sa nangyayari ngayon. At yung mga kung sino man yung mga tao na yan, whether nasa paligid niya o hindi, na may kagagawan yan, please, tigilan nyo na rin ho ang Pangulo. Be responsible enough na bago po kayo nagbibigay ng kung ano-anong informasyon o so-called evidence, you should be completely convinced of the veracity of those information na dumaan sa tamang proseso ng validation, double-checking, para wala hong mga nadadamay na mga inosente, na kawawa rin ng mga pamilya. Ganon din ho ang nangyayari ngayon sa akin. Kaya mahirap po sa akin gawin ito. Dahil ang talagang sasaktan ay yung pamilya ko at yung pamilya din ni Ronnie. Si Ronnie, may pamilya siya, may mga anak siya, although ang alam ko matagal na siyang hiwalay sa asawa niya. Bago pa man, pumasok siya as driver bodyguard sa akin noon. Pero nasasaktan po ang kanyang pamilya. May mga babae rin po siyang mga anak. I think at this point, that's all I have to say. Maraming salamat po. Alam niyo po, yung sa personal nga pong buhay, ayaw ko na muna hong pumasok dyan. Ang kino-confirm ko po sa inyo ngayon, dati ko talagang tauhan, si Ronnie Dayan. Dati ko po siyang driver bodyguard, na matagal na ho siya noong before pa ako pumasok. Tsaka yung mga sinasabing mga bahay-bahay na yan, hindi po yan sa akin. Now, whether or not, pumupunta rin po ako doon at ilang beses ako pumupunta doon, pwede ko po yan sagutin sa susunod, sa tamang panahon. Because I really want to avoid as much as possible going into certain matters tungkol sa mga personal na bagay na ayaw ko ho kasing malihis itong pinag-uusapan natin na kaya lang naman ito ginagawa sa akin dahil nga kasi mahuhuli nyo naman po yung ating Pangulo. What could be the possible reason kung bakit ganyan ho ang pagkangit-ngit niya sa akin, if I may say so, if I may say that word. Yung, in fact, kung may, to put it lightly, why is he so fixated on me? Yung mahuhuli nyo naman po, I think lumalabas na yon. I think he has not forgotten and forgiven me. Nung ako po ay CHR chairperson pa at pinaimbestigahan ko po yung issue ng Davao Death Squad. At dinala ko po yung CHRN Bank noong 2009. Pumunta po kami mismo sa Davao at nag-conduct po kami ng series of public hearings. Pinatawag po namin yan si Mayor Duterte, dating Mayor Duterte. And in fairness to him, he obeyed the subpoena. Pumunta po siya
Pero ang pagkaalala ko po, in open court, in open proceedings, medyo linambast ko po siya. Medyo linekturan ko po siya tungkol sa human rights. Although again, in fairness to him, hindi naman ho siya nag-react ng hindi maganda nung ginawa ko po yun sa kanya. At pangalawa, yung sinasabi rin niya, kasi narinig ko po yung bits and pieces ng certain recent interviews niya, na sumusobra na kasi siya. Gusto ko rin pong tanungin sa Pangulo, ano ho bang ibig sabihin niyo dun sa sumusobra na po ako? Hindi ko pa ho masyadong maintindihan yan. Yes, please. Madam Senator, ano po ba yung mas apektado kayo? Yun kung iling po kayo sa drug operations o yun kung allegedly mayroon kayong illicit affair with your bodyguard driver? Masyado akong apektado dyan sa paulit-ulit, persistent na aligasyon na ako'y may kinalaman o may links sa droga. Dahil actually matagal na ho yan. I mean, siguro pag-start ng election period, ganun ang mga, kasi naalala ko sa mga tabloids, I just cannot pinpoint yung exact period, basta it's within campaign period. Meron nung pinakita sa akin yung staff ko na certain tabloids at ang nakalagay doon, mga drug lords ng Bilibid at Napoles, mga contributor sa campaign funds ni De Lima. Akalain nyo yun? So, pero lumala nang lumala. At ito, revive na naman. Siyempre masakit din yung mga tungkol sa mga personal na buhay na kinukutsaka bilang babae. At tingnan nyo, revive na naman yung so-called alleged sex video na yan. Matagal na po yung sex video na yan, alleged sex video. Hindi po totoo yung sex video na yan. Dati na ho nila yan, na rin-erase, including nung sa confirmation CA. Release niya yan. And hindi lang doon. I noticed na every time I'm in the middle of something, a high-profile investigation, a high-profile case, na ako ang nasa sentro, linalabas nila yung so-called alleged sex video na yan. Magpapatext blast sila na meron daw po akong sex video. Nakita niyo na ho ba yung sex video dyan? Meron po bang sex video? Sabi ng aking staff, ang nakita nila is parang still photo of what is being made to appear as a video. Pero, syempre ako hindi ko tinitingnan yan, mga kababuyan yan. I have better things to do. But sabi ng staff ko, if I may share, in-examine daw nila ng gusto yung picture na yan. Nagahilata naman daw na hindi ako yung babae doon. I will not anymore tell you the details kung bakit hindi ako ang babae doon sa tingin ng aking mga staff. It's too low. Pagsasabihin ko pa yun, wala ho tayo sa showbiz ngayon. Press con. So, I don't understand. Yes. Meron mo ba kayong plano na humingi ng police assistance from the Philippine National Police? Dahil lang sabi po ninyo na lalo kayo sa kapahamakan ngayon ng dati ho ninyong bodyguard driver. Ito po ang pwede kong sabihin. Sana wag nyo siyang galawin. Sana po, wag nyo siyang damputin. Pwede nyo lang ho siyang damputin kung meron kayong warrant of arrest. Pero kung wala hong warrant of arrest, sana po, wag siyang pakialaman, wag siyang, anong tawag doon? Wag siyang galawin. Kasi gusto lang naman manahimik ng tao. Iyak ng iyak nung nakausap ko nga 3 weeks ago or 4 weeks ago na nanahimik naman ako dito. Wala na nga ako sa pwesto ko dyan sa DOJ. Tapos ganito ang ginagawa. Nadadamay ako ng husto dito. Yes. I don't think he will do that. Dahil unang-una, wala naman siya ho dapat iti-testify against me. And then pangalawa, I don't think so. I don't think he will do that.
meron, tulad doon nung sabi ko kanina, meron hong mga nagpasabi sa kanya. Kaibigan daw within police din, na maglaylo ka kasi target ka. Laylo ka kasi either nga i-raid ka at papalabasin na nanlaban ka. So therefore, pwede siyang mamatay o dudukutin. What do you call that? I don't want to accuse the president of anything at this point. I'm just stating the facts. I'm stating my impressions, my feelings. Because it is so unfair. Have you seen anything like this? It is so unprecedented. That is the president himself oppressing an elected public official. They're violating my rights. They're violating my dignity as a human being. Parang galit na galit mo sa inyo si Presidente. Parang meron mo ba kayong bad blood? Nabanggit ko na ako kanina. Meron din hong nagsasabi sa akin na posible, di na nga daw nga ho ako siguro na nakalimutan at napatawad ng Pangulo. Kasi hindi ho ba yung sinasabi niyang CD? Papakain niya sa akin dahil sabi niya, you slandered me. Dahil sinabi ko nga daw ho, I don't know if it was in an interview in Davao or during the public inquiry na sinasabi ko noong 2009 na sinabi ko daw, I will prove, Mr. Mayor, that you have links to the Davao Death Squad. Hindi ko na ho matandaan kung that was exactly what I said. But really, the whole point of the public inquiry is to determine the truth kasi talaga hong how do you call that? Yung maraming nagsasabi noon, sources, na posible nga na may kinalaman siya. Kinukutsa niya na po ako ngayon na I never was able to prove it. Yes, I may not have been able to prove it officially or legally dahil nga po dun po sa mga testigo na mga nakausap ko secretly, ayaw naman po nila na mag-execute ng mga sworn statements dahil sa sobrang takot. So there is no admissible evidence. Inaamin ko po yan na all this time, all these years, hindi ko talaga siya nakasuhan dahil wala naman ho akong hawak na admissible evidence. Abogado po ako, hindi naman po ako pwedeng basta na lang magsampa na hindi ko hawak-hawak yung mga ganong klaseng evidence. I cannot just say, oh, the witnesses told me or confided in me na may katotohanan yan. I cannot just say that. I cannot just do that. I'm a responsible professional lawyer. Senator, sa report ng paglalabas ng expose, kasi meron po siyang interview sa DCFM kahapon. She's linking you to the illegal drug trade. See? Yan na yan. Now, hindi po ako nakikinig, o hindi po ako nakinig dyan kay Sandra Cambal, hindi naman talaga po ako nakikinig sa kanya. You know, ang mga ganyang karakter ay basta yun po ang nagiging attitude ko kahit masyado niya akong dahil nga doon sa confirmation appointment, and then paminsan-minsan he would come out and all and make these allegations. Ang attitude ko po sa kanya, hindi ko po siya pinapansin. I am not at all saying that. That's why I was telling him my unsolicited advice, remember? Suriin niyo po, mahal na Pangulo, ang mga yan. Kung meron na po kayong hawak na so-called evidence, suriin niyo po ng gusto. Ma'am, so are you confident enough to prove me wrong? Yes. I'm pretty confident. I will stand by my innocence. Anytime, now and forever. When all of this going on, do you expect any action on the part of the Senate or any support from your colleagues? Ayaw ko na nga ho sana na madamay rin ang Senado.
Lalo na magsisimula na nga po itong importanteng inquiry na to at nagsimula na rin yung mga marami na rin mga trabaho na. You're seeing that? Di ba marami ng mga committee hearings, mga ng mga various committees, nagsisimula na po yung mga tunay na trabaho ng Senado. Ayaw ko na po na itong issue na to ay nakakasira ng trabaho ng Senado o nakakadistorbo sa tunay na mga trabaho ng Senado. Yun po ang aking posisyon. I would not say really personal. Ang punto ko lang po, ayaw ko naman hong pilitin ng aking mga kasamahan na pwede ba, depensahan nyo ako dito. I'm leaving it to their own volition. You know, they have their own minds. They have their own, yung style din nila. You know, I don't expect most of the senators to really openly come to my defense. Hindi rin naman madaling gawin yan. So I'm not gonna urge them, plead to them. Kaya nga, ginagawa ko na lang ito sa pamamagitan ng press con. Yes. Ayaw ko na nga mag-privilege speech uli. Meron din nag-a-advise, mag-privilege speech ka na kaya uli. I can always do that. But, you know, kagabi, although that was an option, sabi ko, wag na muna dahil nga marami na ho talagang trabaho ang Senado ngayon. Thank you. Yes. Yes. I'm willing to resign. I'm willing to be shot in front of the President. Kung may tunay, I just have to qualify. Tunay. Totoo. Na ebidensya. Hindi coerced, hindi manufactured, hindi fabricated, hindi invento. I can tell you now. Alam niyo po, I'm getting a little emotional. Sana ho, tapos na. Tama na po yun. I think I have said my piece and I thank everyone for this opportunity. Maraming salamat po.